Welcome to Donmar TV News Channel. Umatras si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang hamong debate kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kaugnay ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito'y matapos sabisuhan ang Pangulo ng kanyang mga cabinet members na huwag harapin si Carpio dahil wala namang magiging magandang resulta ang nasabing debate. Sa halip, si Roque na lamang ang itinalaga ng Pangulo na haharap sa retired justice. Nagalok na ang Philippine Bar Association na sila ang mag-host sa nasabing debate. Mababatid na sa isang televised address, iginit pa ng Pangulo na sangkot si Carpio sa desisyong i-withdraw ang Philippine Navy ship sa standoff sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa Scarborough Shoal noong 2012. Sinabi ng Pangulo na magbibitiw siya sa pwesto pag mapatunayang mali ang kanyang claim. Kung matatandaan experts sina Roque at Carpio sa international law. Nagbitaw siya ng mga salita. Gusto mo magdebate tayo? Pinapatungkulan niya po si Antonio Carpio. Magdebate tayo tungkol dito sa West Philippine Sea. At tinanggap naman ni dating Justice Antonio Carpio. Hindi ba sabi ko sa inyo mahapon? Kung ako naman si Justice Antonio Carpio, tatanggapin ko ito. Bakit ko tatanggapin ng debate? Unang-una, nagtayo ako ng isang bayan, di ba? Si Carpio nagtayo ng isang bayan. At mukhang sinusulong itong maging kandidato presidente. O biro nyo, kadibate ko presidente. Aba, di ang media. Mileage ko, napakataas. Kaya di ba sabi ko sa inyo, ako siya tatanggapin. Tinanggap nga. O naman nakinig ka. Pero hindi, kahit na hindi ko sinabi, talagang tatanggapin niya. Dahil marunong din to mag-take advantage sa mga issue. Anyway, ito naman, kasi meron nung Philippine Bar Association, yung mga abogado, na nag-alok. Sabi nila, kami na lang magmo-moderate, maaaring maging debate ng presidente, ng dating Justice Antonio Carpio. Ang tanong, ano bang tingin talaga natin dyan? Unang-una, baka akala nyo yung debate ay formal debate. Alam nyo, yung formal debate na tinatawag, sa mga estudyante lamang yon. Estudyante lamang nagkakaroon ng formal debate, may mga rules and regulation para malaman kung sino ang best debater, sino ang nanalo sa debate. Academic purposes lang ho yun. Itong debating ito, na sinasabi ni Presidente, maliwanag na sinasabi niya. Ang ibig niya sabihin, kasi nga, itong si Justice Carpio at saka itong si Del Rosario, kung ano-anong pinagsasasabi nila, sinisisi nila si Presidente. Tinuturuan pa kung anong gagawin. Kaya naiinis si Presidente sa kanila. Sabi niya, gusto mo magdebate tayo. Ang ibig ko sabihin ni Presidente, magdebate. Yang mga posisyon nyo, eto ang mga sagot ko dyan. Kaya di ba sabi niya, tatanungin lang kita Eto lang ang mga tanong ko sa'yo. Number 1. Sino ba ang nagpasuko niyang Scarborough Shoal? Sino umatras? Pangalawang tanong. Alam ba ng presidente yan at that time, is Pinoy, na umatras kayo? Sino nagbigay ng kautusan? Anong ginawa nyo pagkatapos? Alam nyo, yung mga tanong ni Presidente. Hindi kailangan isa ilalim sa debate yon. Ang gagawin lang ni Carpio at ni Del Rosario, sagutin nyo. Actually, alam nyo na sagot at alam na rin po natin ang sagot Ano man sagot doon? Sino ang sumuko sa Scarborough Shoal? O hindi po ba? Si Del Rosario. Ano namang papel ni hindi naman totoo yung sinasabi rin ni sino ito? Si ex-Justice Carpio na di umano, meron daw siyang kinalaman sa pagsuko. Ang ibig kong sabihin ni Presidente Duterte, ikaw, Justice Carpio, sinusuportahan mo yung mga posisyon ni Del Rosario na mali. Kaya kasama ka dun. Hindi ba? Kasama ka dun Alam mo, pag sumusuporta ka sa maling mga posisyon, effectively, you are
incomplicit. Complicit. May, sumasama ka eh. O, ano pa nga bang tawag mo doon? Sinasabi ni Del Rosario, hindi ko sinuko yan. Yung mga China, katunayan dyan, hindi nila sinunod yung usapan. Unang-una, meron bang usapan? Siya lang naman ang nagsasabi niyan. Meron daw kasunduan. Ang nag-broker yung Amerikano. Pero, hindi niya naman umasabi kung yung kausap nitong Amerikano merong otorisasyon na galing sa pinakamataas na kapangyarihan sa China para maging valid and binding yung usapan nila. Apparently, hindi naman kasi kung totoo yung may usapan, bakit hindi sinunod? Kasi ang usapan, kayong dalawa, nagigirehan kayo dyan. Wag na, sabay na lang kayong umalis niya sa pinag-aawayan yung property para wala nang away. Naniwala naman si Del Rosario. Pinaatras niya, pinaalis niya doon. Ayan, nung umalis, hindi umalis yung China, hinarangan yung Bukana. Di dead ball, patay. Yun ang ibig sabihin, hindi yung debating parang mga estudyante. Pangalawa, eto pa nakakita na ba kayo ng debate ng isang presidente sa hindi presidente? Hindi po pwede, hindi ba alam nyo, kung meron mang debate, presidente ng bansa, laban sa isang presidente ng bansa, kailangan pareho yung ranggo. Wala naman ranggo yung isa. Hindi naman siya presidente ng bansa. Pangalawa, hindi pa nga siya opisyal, tapos na siya. Ngayon, kung gusto mo makipag-debate, Tony Carpio, tayong dalawa. Pareho tayo sigmaro, pareho tayo abogado. Tayo dalawang debate. Pero si presidente, ngayon, kung ikaw ay kandidato presidente at si Presidente Duterte kandidato presidente rin, pwede. Pero hindi naman po pwede rin magkandidato presidente dahil bawal na. Maliban pa dyan, kung kakandidato kang presidente at kandidato presidente rin si Pangulong Duterte, assuming na pwede kung nabago ang konstitusyon, hindi rin pwede kayo magdebate. Bakit kanyo? Kasi maraming tatakbo. Paano kayo magdidebating one-on-one? Ang mangyayari, yung tinatawag na debate, hindi naman actually debate yon. Kayo'y ilalagay sa isang lugar, pareho nung nangyari ng 2016, at tatanungin kayo ng mga tanong, issue, kung ang posisyon mo rito. Hindi naman actually debate yan, just expressing, pinapahayag nyo lang yung mga posisyon nyo sa bawat katanungan. Yung debate iba. Debate, resolve that. Ganitong, ganito, ganyan. Merong positive, merong negative. Sa mga pang-estudyante nga lang ho yun. Ang debating, in a way, ang debate is, may sinabi si Justice Carpio dati, may sinabi si dating Foreign Secretary Del Rosario, yun ang posisyon nila. Sinasagot ni Presidente Duterte, sinasagot naman din nila. Actually, in that sense, nagdidebate na sila. Hindi mo ba? Pero yung sasabihin mo, para mga estudyante, Sus Maria Josep, hindi yan. Malabo yun. Tayong dalawa na lang. Kung anong gusto mong i-debate.